See the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long. Sa industriya ng musika, may ilang mga sikat na local at foreign singers na patuloy na pinararangalan dahil sa kanilang mga natatanging boses at nilikhang musika. Ang bawat isa sa kanila ay may kakaibang kwento at paglalakbay sa kanilang career na nagbibigay inspirasyon sa kanilang mga tagahanga. Mula sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang panig ng mundo, ang kanilang mga kanta at talento ay patuloy na nagbibigay aliw at emosyon sa maraming tao. Halika't alamin natin at kilalanin ang mga kwento sa likod ng kanilang tagumpay sa larangan ng musika dito lamang sa Musikero. Si Robert Charles Goldsboro, na mas nakilala sa kanyang stage name bilang Bobby Goldsboro, ay isang Amerikanong mang-aawit, manunulat ng kanta, pintor, at producer sa telebisyon na nakilala sa kanyang mga hit songs noong dekada 60 at 70. Siya ay ipinanganak noong January 18, 1941 sa Marianna, Florida. Nagsimula ang kanyang karera sa musika nang sumali siya sa isang banda na tinatawag na The Webs habang nag-aaral sa Auburn University. Si Goldsboro ay nagpakasal kay Mary Alice Watson noong 1962. Nagkaroon sila ng 3 mga anak ngunit naghiwalay sila noong 1982. Si Bobby Goldsboro ay muling nagpakasal kay Diane J. Roberts noong 1985. Noong bata pa siya, nagkaroon ng interes si Goldsboro sa baseball, ngunit nag-focus siya sa musika nang hindi niya maabot ang kanyang mga layunin sa sports. Nagsimula siyang mag-aral ng ukulele sa edad na 12 taong gulang lamang at nagsimulang mag-perform sa isang banda sa high school. Nang mag-aral siya sa Auburn University, nagpatuloy siya sa pag-perform sa The Webs at nagkamit ng ilang tagumpay sa lokal. Sa paglaon, naging backing band sila para sa sikat na mang-aawit na si Roy Orbison. Noong 1964, nagsimula ang solo career ni Goldsboro sa pamamagitan ng kanyang hit song na si The Funny Little Clown. Nagkaroon siya ng ilang mga hit song sa sumunod na mga taon, kabilang ang Little Things, Voodoo Woman, at It's Too Late. Ngunit, ang kanyang pinakamalaking hit ay ang Honey na inilabas noong 1968. Ang kantang ito ay isang malungkot na kanta tungkol sa pagkamatay ng asawa ng isang lalaki at naging pinakamalaking hit sa buong mundo noong 1968. And honey, I miss you. And I'm being... Pagkatapos ng tagumpay ng Honey, madalas na lumitaw si Goldsboro sa telebisyon at nagkaroon ng kanyang sariling palabas, The Bobby Goldsboro Show, mula 1973 hanggang 1976. Sa kasalukuyan, si Bobby Goldsboro ay abala sa kanyang bagong natuklasang talento at ito ay sa larangan ng pagpipinta. Bagamat sikat siya sa kanyang musika, nagpakita rin siya ng kahusayan sa pagpipinta. Sa katunayan, nagsimula siyang magpinta noong siya ay 65 taong gulang na. Sa loob lamang ng 2 taon, nakamit niya ang reputasyon bilang isang world-class artist. Ang kanyang mga paintings ay ibinebenta sa mga art gallery sa buong bansa at ang iba ay umabot pa ang halaga ng higit sa $1 milyong. Si Bobby Goldsboro ay isang kilalang mang-aawit at manunulat ng kanta na nag-iwan ng malaking marka sa industriya ng musika. Ang kanyang mga kanta ay patuloy na pinapakinggan at pinahahalagahan ng mga tao sa buong mundo.